Itinulak ni Marco patungo sa tuktok ng Nanga Parbat habang ang hangin ay humahampas sa gulod at ilang oras na siyang umaakyat. Huminto ang kanyang grupo sa ibaba. Sinabi niya na magpapatuloy siyang mag-isa. Panibagong tagumpay sa landas niya patungo sa 14 na tuktok. Pagbalik niya, walang larawan sa tuktok, walang tracking data, walang saksi. Sinabi niya na pinababa siya ng bagyo bago niya makita ang mga bandila sa tuktok. Pero may idinagdag siya na ikinagulo ng lahat. Itinuring pa rin niyang tapos ang pag-akyat. Pinanood ng mga umaakyat sa buong komunidad ang video na ipinost ng kanyang team. Ang footage ay galing pa sa malayo sa totoong tuktok. Nang hingan siya ng ebidensya, wala siyang naipakita dahil hindi niya naikonekta ang satellite device niya. Inamin ng kanyang team na hindi nila nakita ang tuktok at bawat tao sa bundok noong araw na yon ay nagsabing masyadong malala ang panahon para sa isang hindi na italang mag-isang pag-akyat. Nang lumaganap ang mga tanong, ipinagtanggol ni Marco ang sarili at sinisi ang inggit pero dumarami pa rin ang pagdududa. Kung ang umaakyat ay nais ng karangalan pero walang ebidensya, dapat ba siyang paniwalaan o hintayin munang lumabas ang katotohanan bago siya parangalan?